Ang pangalan ko ay Kiana De Leon. Ako ay 32 taong gulang at isa akong matagumpay na litigation lawyer karaniwang humaharap sa mga kasong korporasyon. 3 araw na ang nakalipas pumasok sa opisina ko ang kakambal kong si Kesha na balot sa mga pasa at galos na halos hindi ko na siya makilala. Nang sabihin niya sa akin na gawa ito ng kanyang asawa, gumawa ako ng isang desisyon na magbabago sa buhay naming dalawa. Nagsalitan kami ng lugar at sinigurado kong hinding-hindi niya malilimutan ang ginawa niya. Alam mo kapag ang kagyat mo kakambal ay dumating na duguan at basag at nagmamakaawang huwag kang tumawag sa pulis dahil sa takot may isang bagay sa loob mo na parang naputol. 10 taon akong naglagay ng mga kriminal sa likod ng rehas. Hindi ko inakala na kailangan kong maging isa upang iligtas ang sarili kong kapatid ngunit narito na tayo at uulitin ko ito ng paulit-ulit. Kailangan mong maintindihan ang tungkol sa aming dalawa ni Kesha. Hindi lang kami basta kambal. Magkamukha kami. Parehong mukha, parehong boses, parehong mannerisms. Lumaki kami na kahit ang mga magulang namin ay minsan ay hindi kami mapaghiwalay. Nagpapalitan kami ng lugar sa eskwela ni Loloko ang aming mga guro naglalaro ng kalokohan sa aming mga kaibigan. Masaya lang iyon noon, inosente. Kami ay hindi mapaghihiwalay, 2 hati ng iisang kaluluwa iyon ang laging sinasabi ni Mama. Ngunit may sariling paraan ng buhay upang maghiwalay ang mga tao. Pagkatapos ng kolehiyo, nag-aral ako ng batas. Si Kesha naman ay naging elementary school teacher. Lumipat ako sa Maynila nagtatrabaho ng 80 oras bawat linggo sa isang law firm nagsumikap para maging partner. Siya ay nanatili sa aming probinsya nagtuturo sa mga bata. Hinihabol ko ang tagumpay. Siya naman hindi ko alam, kapayapaan siguro pamilya. At doon niya nakilala si Marco de la Cruz. Diyos ko sana nakita ko na agad ang babala. Sana nagbigay ako ng mas maraming pansin. Ngunit masyado akong abala sa pagbuo ng aking karera sa pagdinig ng kaso sa pag-uwi ng panalo. Hindi ko napansin ang mga babala. Nawalan ako ng paningin sa lahat. Si Marco ay tila perpekto sa simula. Sales representative, may magandang trabaho, disenteng suweldo. Charming ang tipo ng lalaki na nagbubukas ng pinto at naghihila ng upuan at nagsasabi ng lahat ng tamang bagay. Sa kasal nila nagbigay siya ng speech tungkol sa kung paano si Kesha ang pinakamagandang nangyari sa kanya. Nagugugulin niya ang buong buhay niya sa pagpapasaya rito. Naalala ko tinitingnan ko ang aking kapatid sa puting damit niya, nagniningning sa pag-asa at iniisip deserve niya ito. Deserve niyang mahalin ng ganito. Naging tanga ako. Lumaki ang distansya namin pagkatapos ng kasal. Sa simula inakala ko na natural lang iyon. May asawa na siya tapos isang sanggol ang pamangkin kong si Lia. Marami akong kaso, ang mga kliyente ay nangangailangan ng aking atensyon. Mula sa araw-araw na pag-uusap, naging 1 beses sa 1 linggo tapos 1 beses sa 1 buwan hanggang sa holidays at birthdays na lang. At sa tuwing nakikita ko siya, tila siya lumiit, tahimik na parang may dahan-dahang nagpapahina ng kanyang boses, nagpapawala ng kanyang liwanag. Sinabi ko sa sarili ko na guni-guni ko lang iyon. Sinabi ko, nagbabago ang mga tao kapag nag-asawa. Nagbabago kapag naging ina. Sinabi ko sa sarili ko ang napakaraming kasinungalingan dahil ang katotohanan ay sobrang nakakatakot. Ang aking kakambal, ang kabilang kalahati ng aking kaluluwa, ay unti-unting sinisira sa harapan ko at nabulag ako para makita ito hanggang 3 araw na ang nakalipas. Martes ng hapon iyon. Naalala ko dahil ang Martes ay light days ko, paperwork lang, walang pagharap sa korte. Nagre-review ako ng mga case file sa opisina, umiinom ng malamig na kape nang magbas ang aking sekretarya. May kakaibang tono sa boses niya, may pag-aalala. Attorney De Leon, nandito po ang ate niyo pero Kiana mukhang hindi po siya okay. Nahulog ang puso ko bago ko pa siya makita.
Sinabi ko sa sekretarya ko na papasukin siya at i-hold ang lahat ng tawag. Bumukas ang pinto at tumingala ako. Sumusumpa ako sa Diyos sa isang segundo hindi ko nakilala ang babaeng nakatayo roon. Naka-sunglasses siya kahit nasa loob ng opisina. Naka-long sleeves kahit 30 degrees Celsius sa labas. At pilay siya may pinapaboran siyang bahagi ng katawan na parang bawat hakbang ay nagbibigay ng matinding sakit, Keshiya. Tumayo ako ang utak ng abogado ko ay nagsimula ng magtrabaho nagtatala ng mga detalye, nagtatayo ng kaso kahit hindi ko pa alam kung ano ang kaso. Anong problema? Anong nangyari? Hindi siya sumagot, nakatayo lang doon, nanginginig. Lumibot ako sa desk ko, nilapitan siya at nilakang pinto. Privacy. Anumang mangyayari ay nangangailangan ng privacy. Tanggalin mo ang salamin mo, sabi ko. Ang boses ko ay lumabas na mas matigas kaysa sa gusto ko ngunit takot ako. Sobrang takot dahil alam ko na. Sa isang sulok ng isip ko, alam ko na. Umiling siya umaagos ang luha sa kanyang pisngi. At doon ko nakita ang mga pasa sa leeg niya hugis daliri, 4 sa isang gilid, isa sa kabila. May humigpit sa leeg ng kapatid ko, may sumakal sa kanya. Inabot ko at ako na mismo ang nagtanggal ng sunglasses niya. At ang nakita ko, Diyos ko, ang nakita ko ay babagabag sa akin habang buhay. Ang kaliwang mata niya ay namagahalos nakasara ang balat sa paligid nito ay malalim na itim na lila. Ang labi niya ay may hiwa, may tostadong dugo. At ang mga mata niya, ang isa na nakabukas pa ay patay walang laman na parang may kumuha ng lahat ng nagpapakilala sa kanya bilang Keshiya at iniwan na lang ang isang balat. Sino ang gumawa nito? Tanong ko. Ngunit alam ko na ang sagot. Isa lang ang taong ganito kalapit, na may ganitong uri ng access na kayang saktan ka kung saan walang makakakita. Kiana, pakiusap. Ang boses niya ay bulong-basag. Huwag kang tumawag sa pulis. Pakiusap, papatayin niya ako. Sabi niya kung magsasabi ako, papatayin niya ako. Itaas mo ang manggas mo. Hindi ako nagtatanong. Inuutusan ko siya. Gamit ang boses ko sa korte, ang boses na nagpapahimatay sa mga testigo. Nag-aalangan siya at sinabi sa akin ang pag-aalangan na iyon ang lahat. Pero kailangan kong makita. Kailangan ko ang buong larawan. Kaya ako na mismo ang nag-abot at nagtulak pataas ng kanyang manggas. At Diyos ko ang mapa ng impyerno na nahayag. Mga pasa sa lahat ng dako. Ang mga lumang kulay dilaw ay naglalaho sa mga bagong kulay lila. Mga marka ng sinturon sa kanyang braso kung saan sinubukan niyang protektahan ang sarili. Mga bilog na marka ng paso, mga paso ng sigarilyo na nakakalat sa kanyang balat na parang isang masamang konstelasyon. Mga sugat sa kamay niya kung saan sinubukan niyang humarang ng suntok. At sa kanyang pulso mga marka ng lubid. Tinalian siya. Ang anak ng. Tinalian ang kapatid ko. Naramdaman ko ang isang bagay sa loob ko na nagbasag. Hindi nagbasag. Nagkawasak sumabog. Isang galit na sobrang puro at mainit na sinunog nito ang bawat profesional na hangganan na binuo ko, bawat ethical na linya na iginuhit ko. Ito ay hindi lang isang kliyente. Hindi lang ito isang kaso. Ito ang kapatid ko, ang kakambal ko, ang kabilang kalahati ng aking kaluluwa. Gaano nakatagal na isip kong itanong, sa pamamagitan ng nakakuyom na ngipin, 3 taon. Sinabi niya ito ng sobrang tahimik, na halos hindi ko na narinig. Nagsimula iyon mga 6 na buwan pagkatapos naming ikasal. 3 taon. 3 taon ang impyerno na ito. At hindi ko alam, hindi ko nakita, hindi ako nandoon. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi ko. Mula sa simula, bawat detalye. Kailangan kong malaman kung ano ang kinakaharap natin. At nagsalita siya. Ang mga bagay na sinabi niya sa akin, nagsimula ito sa maliit.
kontrol, na tila pagmamahal. Gusto ni Marco na laging alam kung nasaan siya, sino ang kausap niya, ano ang ginagawa niya. Sabi niya dahil mahal na mahal niya siya. Tapos nagsimula siyang pintasan ang damit niya. Masyadong masikip, masyadong revealing, nagpapamukha sa kanya na gusto niya ng atensyon mula sa ibang lalaki. Kaya nagsimula siyang magdamit ng mas konserbatibo. Tapos ang mga kaibigan niya, hindi gusto ni Marco ang mga ito. Sabi niya masasamang impluwensya sila, sinusubukan nilang sirain ang kanilang kasal. Kaya tumigil siya sa pakikipagkita sa kanila. Tapos ako, sabi niya, pinaparamdam ko kay Kesha na masama ang buhay niya, na lagi akong nagpapakita ng aking tagumpay, na pinaparamdam ko sa kanya na maliit siya. Hindi iyon totoo. Ngunit naniwala siya o hindi na siya makalaban dahil sa sobrang pagod. Kaya tumigil ang mga tawag, tumigil ang mga pagbisita. Ganap niyang inihiwalay si Kesha at hinayaan ko itong mangyari dahil masyado akong abala sa sarili kong buhay para mapansin. Ang unang beses na sinaktan siya ni Marco ay Huwebes ng gabi. Naalala niya ang araw dahil araw ng basura at nakalimutan niyang ilabas ang mga basurahan, isang maliit na bagay. Ngunit umuwi si Marco na lasing. Palagi siyang umiinom at nagsasabong cockfighting betting at nakita niya ang mga basurahan at may naputol sa kanya. Kinuha niya siya sa buhok, kinaladkad palabas at isinalampak ang mukha niya sa basurahan. Sinabi niya na kung mag-aasal siya na parang basura dun siya sa basura. Ang sabi niya na shock siya, hindi makapaniwala na nangyari iyon. Humingi ng tawad si Marco kinaumagahan, binigyan siya ng bulaklak, umiyak, sumumpa na hinding-hindi na mangyayari. At parang tanga salita niya, hindi akin naniwala siya. Ngunit nangyari ito ulit at ulit at ulit. At pagkatapos ay dumating sina Aling Divina ang nanay ni Marco at si Tina ang kapatid niya. Ang dalawang iyon ay hindi lang nagpalala sa karahasan ng kanilang anak. Sila mismo ay nakikilahok dito. Si Aling Divina ay lumipat sa bahay mga 1 taon pagkatapos ng kasal at doon lumala ang mga bagay. Sinuportahan ni Aling Divina ang kanyang anak at si Kesha ang pinintasan araw-araw. Masyadong maalat ang luto, hindi sapat ang linis, masyadong mahina ang pagpapalaki kay Lia. Si Tina naman ay walang trabaho, nakatira lang doon ng libre at inutusan niya si Kesha na magluto at maglaba para sa kanya. Kapag nagreklamo si Kesha, tatakbo si Tina kay Marco at pagbabayari ni Marco si Kesha sa kawalan ng respeto sa kanyang pamilya. Kaya hindi lang isang abusado, 3 sila. Isang buong sistema ng pang-aabuso na nagtutulungan upang durugin ang kapatid ko. Ngunit ang bagay na nagpainit sa dugo ko, ang nagtulak sa akin sa bingit, ay ang sinabi niya tungkol kay Lia. Ang pamangkin ko, 5 taong gulang, matatamis ang mata, inosente at nasasaksihan niya ang lahat ng ito. Nakikita ang kanyang ama na sinasaktan ang kanyang ina, natututo na normal ito, na ito ang pag-ibig. Sinaktan niya siya, sabi ni Kesha, at tuluyan ng basag ang kanyang boses. Kagabi umiiyak si Lia dahil takot siya. At sinabi ni Marco na tumahimik siya. Nang hindi siya tumigil sa pag-iyak, sinampal niya si Lia sa mukha. Kiana, 5 taong gulang pa lang siya. At sinubukan ko siyang pigilan. Sinubukan kong protektahan siya. At kinuha niya ako sa leeg, sinakal ako, hanggang sa hindi na ako makahinga. Ipinukpok niya ang ulo ko sa kitchen counter. Nang paulit-ulit, at si Aling Divina at Tina, nakatayo lang doon nanonood. Tapos, sumali sila. Kinamot ako ni Tina ng suklay at isinalpak ni Aling Divina ang maruming basahan sa bibig ko para tumahimik ako. Hindi ako makahinga. Literal na hindi ako makahinga. Hindi ko na kaya, Kiana, bulong ni Kesha. Hindi na. Sinubukan ko nang umalis dati, pero hinahanap niya ako. Binabalik niya ako. Sabi niya kung kukunin ko si Lia, papatayin niya ako at naniniwala ako sa kanya. Tiningnan ko ang kapatid ko, ang kabilang kalahati ko,
at nakita ko kung ano ang ginawa ng 3 taon ng sistematikong pang-aabuso. Kinuha nito ang masigla, masayahin, mapagmahal na babae at ginawa itong multo, isang balat. At doon ko sinabi ang mga salitang magbabago sa lahat. Hindi mo na kailangang gawin ito. Bigyan mo ako ng 3 araw. 3 araw lang at ipinapangako ko hinding-hindi ka na niya sasaktan. Tiningnan niya ako na parang baliw ako. Anong pinagsasabi mo? Magpapalit tayo ng lugar, sabi ko. Nagtatrabaho na ang isip ko, binubuo na ang plano. Ikaw at ako magkamukhang magkamukha tayo. Walang makakapagsabi. Mananatili ka rito sa kondo ko ligtas. At ako ang magiging ikaw sa loob ng 3 araw. Papasok ako sa bahay na iyon bilang si Kesha. At sisiguraduhin kong pagsisisihan ni Marco de la Cruz ang lahat ng ginawa niya sa iyo. Kiana, wag. Hindi mo naiintindihan. Delikado siya. Sasaktan ka niya. Ngumiti ako. At hindi iyon isang magandang ngiti. Iyon ang ngiti na ibinibigay ko sa kalaban kong abogado bago ko wasakin ang kanilang kaso. Subukan niya lang. Dapat mong maintindihan, hindi ako si Kesha. Mukha lang akong siya, tunog lang akong siya, ngunit magkaiba kami. Si Kesha ay maamo, malambot, mabait. Nagturo siya dahil gusto niyang tulungan ang mga bata. Hindi pa siya kailanman nanakit ng tao. Ako isa akong litigation lawyer. Nagugol ako ng 1 dekada sa mga korte, nakikipaglaban sa mga taga-usig hukom at mga sutil na testigo. Natuto akong maging matigas, malamig at estratehiko. At bukod pa rito, nagbo-boxing ako. 3 beses sa isang linggo nasa ring ako sumasuntok, nagte-training. Alam ko kung paano tumanggap ng suntok. Higit sa lahat, alam ko kung paano magbigay ng suntok. Kaya nang pumasok ako sa bahay na iyon noong Miyerkules ng gabi, nang ginamit ko ang susi ni Kesha upang buksan ang pinto at humakbang sa suburbanong bilangguan na iyon, hindi ako takot. Handa ako. Ako ay isang baril na kargado at naghihintay na pumutok. Ang bahay ay mukhang normal sa labas, magandang subdivision, maayos na damuhan, 2 kotse na garahe, ngunit ang loob, Diyos ko, parang isang libingan, madilim, nakakasakal. Ang hangin mismo ay tila mabigat sa karahasan at takot. Halos hindi ko pa nasasara ang pinto nang marinig ko ang boses ni Aling Divina, matalas at mapilit. Kesia, ikaw ba yan? Saan ka na naman galing buong araw? Alam mong umuuwi si Marco ng 6:00 at hindi pa nagsisimula ang hapunan. Huminga ako ng malalim at ginaya ang kapatid ko. Ginawa kong mas maliit ang sarili ko. Yumuko ang balikat, ibinaba ang tingin. Naglakad ako papunta sa kusina kung saan nakaupo si Aling Divina sa mesa. Isang tumpok ng magazine. Sa harap niya may hawak na baso ng wine. Ang babaeng ito ay nakatira sa bahay ng kapatid ko ng 2 taon, walang ambag at may lakas ng loob pang magreklamo tungkol sa hapunan. Pasensya na po, sabi ko gamit ang malambot na boses ni Kesha. Magsisimula na po ako. Mabuti pa nga, sabi ni Aling Divina, hindi man lang tumitingin sa kanyang magazine at gumawa ka ng masarap ngayon. Ang adobo kagabi ang tigas. Binuksan ko ang ref, tinitingnan ang lahat ng nakikita ko. Ebidensya. Laging nagtatayo ng ebidensya. Kumuha ako ng mga sangkap at nagsimulang magluto. At doon pumasok si Tina. Eksakto siya sa naisip ko. Malaki, blonde ang buhok, napangit ang kulay, at may ekspresyon ng pagkasuklam sa mukha. Mabuti, at nakauwi ka na. Sabi niya, bumagsak sa sofa sa sala. Ibigay mo sa akin ang remote at magtimpla ka ng kape. Kailangan ko ng matamis. Kinuha ko ang remote. At habang inaabot ko sa kanya, pinag-aralan ko ang mukha niya, minimorya, ang bawat katangian, iniisip ang lahat ng paraan kung paano ko siya pagbabayarin. Pagkatapos bumaba si Lia. Muli akong nasaktan nang makita ko siya. Kamukhang kamukha niya si Kesha. Noong bata pa kami, malalaking brown na mata, kulot na buhok, isang ngiti na kayang magbigay liwanag sa isang silid. Ngunit hindi siya nakangiti.
Gumapang siya pababa ng hagdan na parang daga, sinisikap na wag mag-ingay, sinisikap na wag mapansin. Mamabulong niya nang makita ako. Lumuhod ako at binuksan ang aking mga braso at tumakbo siya sa akin. Niyakap ko ang pamangkin ko sa unang pagkakataon. Sa loob ng maraming buwan nararamdaman ang panginginig ng maliit niyang katawan. At gumawa ako ng isang tahimik na pangako noon mismo. Matatapos ito ngayon. Walang bata ang dapat mabuhay sa takot. 8:00 narinig ko ang pagbukas ng garahe. Umuwi na si Marco. Ang buong katawan ko ay nag-igting, bawat kalamnan ay handa. Haharapin ko na ang lalaking nagugol ng 3 taon sa pananakot sa kapatid ko. Ang lalaking sumakal sa kanya. Ang lalaking sumampal sa isang 5 taong gulang na bata. Bumukas ang pinto. Lasing na siya. Naaamoy ko na ang bourbon at galit, isang nakakasulasok na kombinasyon. Keshiya, sigaw niya. Nasaan ang hapunan ko? Matangkad siya, mga 6 to 200 pounds. Guwapo sa karaniwang paraan na madalas ay mayroon ang mga sales rep. Magandang buhok, magandang ngipin, magandang suit. Ngunit nakikita ko siya ang tunay na siya ang halimaw sa ilalim ng suit. Handa na, sabi ko nang mahinahon inilapag ang kanyang plato sa mesa. Nagluto ako ng steak, mashed potatoes at green beans at sinadya kong kulangin sa timpla ang lahat. Hindi sapat para mapansin agad, ngunit sapat para mapuna. Umupo siya, hindi nagpasalamat, hindi pinansin ang sinuman sa mesa, kinuha lang ang tinidor at kutsilyo at hinati ang steak, tumikim at nagbago ang mukha niya. Anong kalokohan ito? Inilura niya ang pagkain pabalik sa plato. Ang lasa nito ay parang karton. Wala ka na bang magawang tama? Sumingit agad si Aling Divina. Sinabi ko na sa iyo, Marco, hindi siya marunong magluto. Hindi siya marunong maglinis. Hindi ko alam kung anong nakikita mo sa kanya. Tumawa si Tina mula sa sofa. Walang alam gawin yan kundi mag-anak. Tumayo si Marco. At doon ko nakita ang karahasan na kumukulo sa ilalim ng balat. Nilapitan niya ako kung saan ako nakatayo sa tabi ng kalan, at ang kanyang body language ay puro predator. Sanay siyang makita si Kesha na nanginginig, umaatras, humihingi ng tawad. Hindi ako gumalaw, hindi ako kumurap, tiningnan ko lang siya ng diretso sa mata. Nagtatrabaho ako buong araw, sabi niya, ang boses niya ay mababa at delikado. Naglalagay ako ng pagkain sa mesang ito, damit sa likod mo, bubong sa ulo mo, at ito ang ibibigay mo sa akin. Basura. Itinaas niya ang kamay niya. Inaantay ko ito. Ang 3 taong ulat ni Kesha ang naghanda sa akin. Laging nauuna ang sampal, isang hampas na bukas ang palad upang manakit at manghiya. Ang palad niya ay lumapit sa mukha ko at sinaluko ang pulso niya sa ere. Ang pagkabigla sa mukha niya ay napakaganda, sobrang ganda. Siya ay isang malaking lalaki na sanay na madaig ang isang babaeng 30 pounds ang mas magaan sa kanya. Ngunit nagwo-workout ako, nagte-training ako, nagbo-boxing ako, at higit pa riyan ako ay pinupuno ng 3 taong galit. Kinuyong ko ang pulso niya. Hindi sapat para baliin, ngunit sapat para masaktan. Sapat para ipaalam sa kanya na may nagbago. Na ang babaeng akala niya ay kilala niya ay hindi ang akala niya. Hindi ngayong gabi, Marco, sabi ko, ang boses ko ay malambot pa rin, ngunit may matalim na dulo na hindi pa niya narinig kay Keshiya. Pagod din ako buong araw. Sinubukan niyang hilahin ang pulso niya. Hindi niya magawa. Namula ang mukha niya, kahihiyan at galit ang pinagsama-sama. Ginamit niya ang kabilang kamay niya para subukan akong paluwagin, ngunit nagmatigas ako sa loob ng 3 segundo, sapat lang para iparating ang punto ko bago ko siya binitawan. Napatumba si Marco. Hawak ang pulso niya, tinitingnan ako na parang nagkaroon ako ng pangalawang ulo. Humalakhak si Aling Divina. Keshi, paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na sakta ng anak ko? Umupo ng tuwid si Tina sa sofa. Hala girl, nababaliw ka na. Ngunit si Marco nakatayo lang doon, humihinga ng malalim na katitig sa akin.
at nakikita ko ang kalkulasyon sa kanyang mga mata. Sinusubukan niyang malaman kung ano ang nagbago, kung paano maibalik ang kontrol. Lumalamig na ang hapunan, sabi ko ng kalmado. Kain na kayo. Pagkatapos, umalis ako. Iniwan ko silang nakatayo roon, naguguluhan at galit. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, hindi sila sigurado. Umakyat ako at pinatulog si Leah. Nagbasa ako sa kanya ng kwento. Natulog siya habang hawak ang kamay ko at umupo ako roon nang matagal pinapanood siyang huminga. Iniisip ang lahat ng gabi na natulog siya, naririnig ang paghampas sa kanyang ina. Hinding-hindi na. Hinding-hindi na. Mga 11:00 narinig ko ang yabag sa labas ng pinto ng kwarto. 2 pare sina Aling Divina at Tina papunta para ilagay ako sa aking lugar. Inaasahan ko ito. Ayaw ng mga abusado na mawalan ng kontrol. At hinamon ko lang ang buong hierarkiya ng pamilya. Kailangan nilang sumagot. Lumabas ako sa pasilyo, isinara ang pinto para hindi magising si Leah. Naghihintay sa akin ang 2 babae, nakakrus ang braso, matigas ang mukha. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Aling Divina. Tungkol sa... Tanong ko, pinananatiling neutral ang boses ko. Tungkol sa... attitude mo, sabi ni Tina. Tungkol sa ginawa mo sa baba. Akala mo ba maaari mong ipahiya si Marco sa sarili niyang bahay? Ang bahay na nakapangalan sa akin, sabi ko ng tahimik. Huwag nating kalimutan ang detalyeng iyon. Namula ang mukha ni Aling Divina. Ang bahay na iyan ay binili gamit ang pera ng anak ko. Actually, sabi ko, at ngayon ay hinayaan ko nang lumabas ang kaunting boses ng abogado ko. Ang down payment ay galing sa mga magulang ko. Ang titulo ay nakapangalan sa akin. Ayon sa batas, ito ang bahay ko. Kayo at ang anak nyo ay bisita. Mga bisita na hindi nagbabayad ng renta, hindi nag-aambag sa utilities at hindi tumutulong sa mga gastusin sa bahay. Nagkatinginan ang 2 babae na gulat. Hindi pa kailanman nagsalita si Kesha ng ganito. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa iyo, sabi ni Aling Divina lumalapit. Ngunit titigil na ang attitude na ito ngayon. Lumapit si Tina sa kabilang gilid ko. Oo, masyadong malambot si Marco sa iyo. Kailangan ka naming turuan ng respeto. Tinulak niya ako. Hindi malakas ngunit sapat para iparating ang punto. Sapat para magtatag ng pisikal na dominasyon. Noong nakaraan nadapa sana si Kesha, humingi ng tawad, umatras. Hindi ako gumalaw, hindi man lang ako umugoy. Nakatayo lang ako roon, matibay na parang pader, at tinitigan si Tina. Huwag mo akong hawakan ulit, sabi ko. O ano, tinulak niya ako ulit, mas malakas ngayon. Hindi pa rin ako gumalaw. At nakita ko ang pagkalito sa mata niya, ang takot na nagsisimulang gumapang. Hayaan ninyo akong ipaliwanag sa inyong 2, sabi ko. At ang boses ko ay parang yelo ngayon. Naidokumento ko ang bawat pasa, bawat sugat, bawat pang-aabuso sa loob ng nakaraang 3 taon. Mayroon akong mga litrato, medical records, pahayag ng mga kapitbahay na nakarinig ng mga sigaw. At lahat iyon ay bumubuo ng Felony Domestic Violence VAWC. Binuksan ni Aling Divina ang bibig niya para sumingit, ngunit nagpatuloy ako sa pagsasalita. Kayo namang 2, kayo ay accessory sa felony assault. Nakilahok kayo sa pang-aabuso. Hinikayat ninyo ito. Pisikal niyo akong inatake. Iyan ay conspiracy. Sa ilalim ng batas natin, may kaakibat iyang sentensya ng 10 hanggang 10 taon. Namutla ang 2 babae. Kaya ganito ang mangyayari. Babalik kayo sa mga kwarto ninyo. Hindi ninyo ako sasaktan. Hindi ninyo ako tatakutin. At bukas lahat tayo ay magkakaroon ng isang seryosong pag-uusap tungkol sa hinaharap ng bahay na ito. Maliwanag ba? Nakahanap ng boses si Aling Divina. Hindi. Hindi mo mapapatunayan iyan. Ngumiti ako. Abogado ako, Divina. Literal na trabaho ko ang magpatunay ng mga bagay. Tinalikuran ko sila at naglakad pabalik sa kwarto ni Leah. Isinara ang pinto, iniwan silang nakatayo sa pasilyo na tulala sa katahimikan.
Iyon ang unang paghaharap. Naitatag ko na ang lumang power dynamic ay sirang-sira na si Kesha ay hindi nahahayaan iyon. Ngunit alam kong hindi pa tapos. Hindi ito pababayaan ni Marco. Ang kanyang ego, ang kanyang pagmamataas, ang kanyang pangangailangan sa kontrol lahat ay hinamon. Maghihiganti siya. Ang tanong lang ay kailan at paano. Nakuha ko ang sagot kinabukasan. Maaga akong nagising naghanda ng almusal para kay Lia, inihanda siya para sa eskwela. Iniiwasan ako ni na Aling Divina at Tina na nanatili sa kanilang mga kwarto. Si Marco ay natulog sa sofa masyadong lasing at naguguluhan upang harapin ang anumang bagay kagabi. Ngunit nang bumalik ako mula sa paghatid kay Lia sa eskwela, naghihintay siya sa akin matinugalit determinado. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Sa kwarto. Ngayon. Sinundan ko siya sa itaas, isinara ang pinto at naghintay. Hinarap niya ako agad, kinuha ang braso ko gamit ang parehong pagkuyom na nag-iwan ng mga pasa kay Keshia sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa laman ko sapat para masaktan. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa iyo, sabi niya. Ang mukha niya ay pulgada lang ang layo sa akin. Ngunit titigil ito ngayon. Ngayon din. Ikaw ang asawa ko. Gagawin mo ang sinasabi ko. Magpapakita ka ng respeto. Alam mo ang lugar mo. Sinasaktan mo ako, Marco, sabi ko ng kalmado. Mabuti mas lalo siyang humigpit. Baka matandaan mo ito. Baka magdalawang isip ka bago mo ako ipahiya ulit. Hindi ako lumaban. Hinayaan ko lang siyang hawakan ang braso ko. Hinayaan ko siyang baunin ang mga daliri niya ng mas malalim. Hinayaan ko siyang lumikha ng sariwang mga pasa sa ibabaw ng mga luma ni Keshia dahil bawat segundo nito ay nire-record. Ang nakatagong kamera na ininstall ko sa kwarto kahapon ay kinukunan ng lahat. Ang audio recorder sa bulsa ko ay kinukunan ang bawat salita, ebidensya. Laging nagtatayo ng ebidensya. Akala mo ba maaari ka lang magbago? Nagpatuloy si Marco, tumataas ang boses. Akala mo ba maaari ka nang lumaban? Wala kang silbi kung wala ako. Wala. Wala ka nang makikita na magmamahal sa'yo. Binigay ko sa'yo ang lahat. Iyan ba ang sinasabi mo sa sarili mo? Tanong ko. Itinaas niya ang kamay niya, nakasarado na ang kamao, ngayon handang sumuntok. At doon ako gumalaw. Naging kalmado ako. Naghihintay lang, hinayaan siyang isipin na siya ang may kontrol. Ngunit ngayon ay inilipat ko ang bigat ko, iniwasan ang braso niya at ginamit ang momentum niya laban sa kanya. Isang mabilis na paghila sa binti niya at si Marco de la Cruz, 6'2", 200 pounds ay bumagsak sa sahig. Basic judo throw na sanay na ako. Nakatayo ako sa ibabaw niya. Huwag mo nang subukan iyan ulit. Pagkatapos lumabas ako, iniwan siyang nakahandusay sa lupa, nagulat at galit. Iyon ang sandali na alam ni Marco na hindi niya ako makokontrol sa pisikal. Kaya ginawa niya ang ginagawa ng lahat ng abusado. Nang nawalan sila ng pisikal na dominasyon, tumawag siya sa pulis. Dumating ang mga pulis 1 oras pagkatapos. 2 uniforme, 1 veteranong pulis at 1 bagong rookie. Nagdrama si Marco, nagreklamo na inatake ko siya nang walang dahilan, na nagwala ako, na natatakot siya. Hinarap ko sila sa pinto, may hawak na folder sa aking mga kamay. Mga opisyal, sabi ko ng kalmado, tumawag ang asawa ko sa inyo dahil ipinagtanggol ko ang sarili ko nang sinubukan niya akong saktan. Bago niyo kunin ang pahayag niya, gusto ko munang ipakita sa inyo ang isang bagay. Binuksan ko ang folder. Sa loob ay may mga kopya ng medical record sa loob ng 3 taon, mga pagbisita sa emergency room para sa aksidente, mga litrato ng mga pasahiwa at mga paso ng sigarilyo, mga dokumentasyon ng mga bali-pilay. Nagbago ang mukha ng matandang opisyal habang tinitingnan niya ang file. Nakita na niya ito dati. Alam niya kung ano ang tinitingnan niya. Ma'am, sabi niya ng mahinahon, gaano na katagal ito nangyayari? 3 taon, sabi ko. Sinusuntok niya ako. Sinakal niya ako.
Tinatakot niya akong papatayin kung aalis ako. At kaninang umaga nang, sa wakas ay tumayo ako. Para sa sarili ko, sinubukan niya akong saktan ulit. Kaya itinulak ko siya. Iyon ang dahilan kung bakit siya tumawag sa inyo. Inilabas ko ang telepono ko at ipinakita sa kanila ang video kaninang umaga. Si Marco na humahawak sa braso ko, nagbabanta, humihila para sumuntok, lahat ay nakunan. Ginoong De La Cruz, sabi ng veteranong pulis, matigas ang boses. Batay sa ebidensyang ito, swerte kayo at hindi namin kayo inaaresto ngayon. Ito ay violation ng RA 9262. Ma'am, gusto mo bang magsampa ng kaso? Umiling ako. Hindi pa. Gusto ko lang niyang malaman na may nagbabantay na ngayon na kung hahawakan niya ako ulit magkakaroon ng mga kahihinatnan. Humarap ang opisyal kay Marco na namutla na. Sir, magfa-file kami ng ulat tungkol dito. Babantayan namin ang address na ito. Kung tawagin kami ulit dito, kung may mangyari sa asawa mo, aarestuhin ka. Naiintindihan mo ba? Tumango si Marco Pipi sa kahihiyan at galit. Umalis ang pulis at napagtanto ni Marco na hindi niya magagamit ang batas laban sa akin. Hindi niya magagamit ang pisikal na lakas laban sa akin. Nauubusan na siya ng opsyon, ngunit hindi pa tapos ang pamilya niya. Kinagabihan gumawa ng hakbang si Tina. Tinawagan niya ang boyfriend niya, isang lalaking nagngangalang Dre 6'4", 250 pounds, puro kalamnan. Ang plano ay halata. Tatakutin ako ni Dre, baka saktan ako, nang kaunti ipaalala sa akin ang lugar ko. Iniwan kami ni Tina na mag-isa sa sala. Nilapitan ako ni Dre na mayabang tulad ng isang lalaki na hindi pa kailanman hinamon ng isang babae. Kaya naririnig ko na nagbibigay ka raw ng problema sa kaibigan kong si Marco, sabi niya. Talaga, nanatili akong kalmado, sinusukat ang distansya. Oo, kasi ayoko kapag ang mga babae ay walang respeto sa mabuting lalaki. Si Marco mabuting tao yan. Nag-aalaga sa pamilya niya. Tapos ikaw nag-iingay, nagdudulot ng drama. Hindi tama yan. Inabot niya ako at gumalaw ako. Isang mabilis na pag-iwas, kinuha ang braso niya, ginamit ang kanyang momentum at ang balakang ko bilang fulcrum. Bumagsak si Dre. Ang buong 250 pounds niya ay sumalpok sa coffee table landing sa tumpok ng basag na kahoy at nabasag na salamin. Tumingin siya sa akin mula sa sahig. Pagkabigla at sakit ang nakasulat sa kanyang mukha. Iyan ay assault, sabi ko ng kalmado. Sa harap ng mga kamera. Maramihang kamera sa totoo lang. Lahat sila ay nakatago, nagre-record ng lahat. Kaya kung gusto mong subukan ulit, sige lang. Ipapaaresto kita para sa home invasion at assault. Iyan ay mabi hanggang 7 taon. Tumakbo si Dre palabas ng bahay na parang nagliliyab ang pantalon niya. Sumigaw si Tina sa akin, tinawag akong baliw, tinawag akong demonyo. Ngumiti lang ako at sinabi sa kanya na dapat siyang magsimulang maghanap ng bagong matitirahan. Nasaksihan ni na Marco at Aling Divina ang lahat at nakita ko sa kanilang mga mata, ang takot ay pumapasok na. Hindi ito si Kesha. Iba ito. At hindi nila alam kung paano ito haharapin. Nang gabing iyon, narinig ko silang nagbabalak. Ang mga nakatagong kamera at audio recorders na inilagay ko sa buong bahay ay nakuha ang lahat. Nasa kwarto sila ni Aling Divina. Silang tatlo nagbubulungan na parang mga konspirator. Hindi natin ito maaaring hayaan, sabi ni Aling Divina. Sinisira ng babaeng ito ang pamilya natin. Anong gagawin natin, tanong ni Marco. Hindi natin siya mahawakan. Hindi natin matawagan ng pulis. Hindi natin siya matatakot. Kailangan nating alisin siya, sabi ni Tina. May mahabang katahimikan. Hindi sa ganoong paraan, sabi ni Aling Divina nang mabilis. Pero kailangan nating tanggalin siya sa larawan. Paalisin siya. Paano, tanong ni Marco. Sleeping pills, sabi ni Aling Divina. Durugin natin. Ilagay sa kape niya bukas ng umaga.
Kapag tulog na siya, tatawagan natin ang mental health services. Sabihin natin na nagkaroon siya ng breakdown na naging marahas siya at hindi stable. Dadalhin nila siya marahil ay ilalagay sa psych ward para sa evaluation. At habang wala siya, Marco, mag-file ka ng diborsyo at sole custody ni Leah. Nalamigan ako sa pakikinig dito. Hindi dahil takot ako, ngunit dahil nagpaplano silang lasonin ako, ikulong ako sa mental institution at kunin si Leah. Walang limitasyon ang mga taong ito. Fine, wala rin ako. Kinabukasan, pinanood ko si Aling Divina na naghahanda ng kape ko. Pinanood ko siyang durugin ang 3 sleeping pills at haluin ang mga ito sa aking tasa. Pinanood ko siyang maglagay ng peking ngiti at dalhin ito sa akin. "Heto anak," sabi niya ng matamis. "Mukha kang pagod. Makakatulong ito." Kinuha ko ang tasa, idinikit sa labi ko, nagkunwari akong uminom. Tapos nang walang nakatingin, ibinuhos ko ito sa isang halaman. Umupo ako sa sofa, nagkunwari akong inaantok, hinayaan kong tumango ang ulo ko, isinara ang aking mga mata, pinabagal ang paghinga. Gumagana bulong ni Tina. "Tumawag ka na sa ambulance," sabi ni Marco. "Sandali," sabi ni Aling Divina. "Siguraduhin mong tulog talaga siya." Pinanatili kong tuloy-tuloy, mabagal at malalim ang paghinga ko. Hayaan silang isipin na nanalo sila. Lumapit si Aling Divina, inalog ang balikat ko. Kesha, naririnig mo ba ako?" Hindi ako sumagot, nanatili akong lampa at walang reaksyon. "Tulog na siya," sabi ni Aling Divina nang may tagumpay. "Tumawag ka na ngayon." Doon ko binuksan ang mga mata ko at umupo. Nagulat silang tatlo na parang nabuhay ako mula sa patay. "Hindi ko ininom," sabi ko ng kalmado. "Pinanood kitang durugin ng mga pills, Divina. Pinanood kitang haluin ang mga ito at na-record ko ang lahat. Attempted poisoning. Iyan ay isang Class B felony. 20 taon minimum." Ang mukha ni Aling Divina ay nagbago mula sa tagumpay patungo sa takot sa loob ng kalahating segundo. "Na-record ko rin ang maliit na planning session ninyo kagabi," nagpatuloy ako. "Conspiracy to commit forcible medical detention. Pag-file ng maling ulat sa mental health services. Gusto mo pa bang magpatuloy ako? Dahil kaya ko. Abogado ako. Alam ko kung anong krimen ang ginawa ninyo." Nakatayo silang tatlo, nagyelo. Ang mga pader ay sumasara na sa kanila at alam nila iyon. "Ganito ang mangyayari ngayon," sabi ko, tumayo at naglakad patungo sa bag ko. Kinuha ko ang isang folder makapal, organisado, may mga tab, may kulay. Magkakaroon tayo ng usapan tungkol sa hinaharap. Lahat kayo ay uupo sa mesang iyan at makikinig ng mabuti. Umupo sila. Wala na silang pagpipilian. Binuksan ko ang folder at inilatag ang nilalaman nito sa mesa. Mga ulat ng medisina, litrato, video footage na nakasulat sa mga DVD audio recordings sa USB drive, mga bank statement na nagpapakita ng mga utang ni Marco sa pagsasabong dokumentasyon ng bawat krimen, bawat pag-atake, bawat banta, bawat pang-aabuso na ginawa sa bahay na ito sa loob ng nakaraang 3 taon. Ito, sabi ko, tumuturo sa tumpok ng ebidensya ang binuo ko. Ito ang 3 taon ng dokumentasyon. 3 taon ng inyong mga krimen. At kahapon at ngayon nagdagdag ako ng mas maraming video ni Marco na umaatake sa akin. Video mo, Divina, na sinusubukang lasonin ako. Audio ng inyong tatlo na nagbabalak na ipasok ako sa institusyon. Nanginginig ang mga kamay ni Marco. "Sino? Sino ka ba?" Ngumiti ako. Ako ang kakambal ni Kesha, si Kiana De Leon, isang litigation lawyer, at ginugol ko ang huling 3 araw sa pagdodokumento ng bawat krimen na ginawa ninyo laban sa kapatid ko. Nawala ang kulay sa mukha nilang tatlo. "Niloko mo kami," bulong ni Tina. "Oo," sabi ko. "At bawat ebidensya na nakolekta ko ay admissible sa korte. Ang lahat ng recording ay ginawa sa bahay na pag-aari ni Keshia. Lahat ay legal. Lahat." Nagsimulang umiyak si Aling Divina.
Hindi mo ito maaaring gawin. Hindi mo maaaring sirain ang pamilya namin. Pamilya nyo. Tumawa ako at walang katatawanan dito. Sinira niyo ang sarili ninyong pamilya nang nagpasya kayong pahirapan ang isang babae sa loob ng 3 taon. Nang sinaktan niyo siya, sinakal, sinunog ng sigarilyo. Nang sinampal niyo ang isang 5 taong gulang na bata dahil sa pag-iyak, kinuha ko ang isa pang set ng dokumento. Mga divorce papers na naka-fill out, na kulang na lang ang pirma ni Marco. Ganitong mangyayari, may 2 kayong pagpipilian, 2 lang, pagpipilian bilang isa. Dadalhin ko ang lahat ng ebidensyang ito sa opisina ng taga-usig sa Lunes ng umaga. Magfa-file ako ng criminal complaint. Magsasampa ako ng kaso para sa domestic violence assault, attempted poisoning conspiracy, child abuse at 12 ng iba pang krimen. Sa inyong 3, tinitingnan ninyo ang 40 hanggang 60 taon na pinagsama sa kulungan. Umiiyak silang 3. Ngayon si Marco, ang malaking matigas na lalaki na mahilig manakit ng babae, ay humihikbi na parang bata. O nagpatuloy ako pagpipilian bilang 2. Pipirmahan mo ang mga divorce papers na ito ngayon. Sasang-ayon ka sa full custody ni Leah kay Kesha na walang visitation rights para sa iyo, Marco. Magbabayad ka ng child support na 150,000 pesos bawat buwan hanggang magwalolong si Leah. Ang bahay ay mananatili kay Kesha. At ikaw, ang nanay mo at ang kapatid mo ay may 24 oras para umalis. Magfa-file ako ng restraining order, TPO-PPO para sa inyong 3. Wala kaming ganyang pera, sabi ni Marco. Ngumiti ako. Meron kayo. Nakita ko ang bank statements mo, Marco. Mayroon kang 400,000 sa 401k mo. Ang nanay mo naman ay may 4.5 milyon mula sa settlement ng pagkamatay ng tatay mo, nakatago sa isang garapon sa bodega na kabalot sa plastik. Humalakhak si Aling Divina. Paano mo? Maselan ako, sabi ko. Magli-liquidate kayo ng assets. Kukuha kayo ng loan. Wala akong pakialam kung paano ninyo kukunin ang pera, ngunit kukunin ninyo ito dahil ang alternatibo ay kulungan. At maniwala ka sa akin, mas masahol ang kulungan. Hayaan ko itong pumasok sa kanilang isip. Mayroon kayong hanggang alas 5 ngayong hapon para magpasya, sabi ko. Kung pipiliin ninyo ang opsyon, 2, pipirmahan ni Marco ang mga papel na ito at pupunta tayo sa bangko para mag-set up ng payment schedule. Kung pipiliin ninyo ang opsyon 1, o kung hindi kayo pipili, tatawag ako at kayong lahat ay nakaposas bago maghapunan. Kinuha ko ang ebidensya ko at inilagay ito sa bag ko. Pupunta ako para sunduin si Leah sa eskwela ngayon. Pagbalik ko, gusto ko ang desisyon ninyo. Iniwan ko silang nakaupo sa mesang iyon. 3 tao na nagugol ng maraming taon sa pananakot sa iba, ngayon ay ganap na walang kapangyarihan at takot. Pag-uwi namin ni Kesha sa aking kondo, ang muling pagkikita ni na Kesha at Leah ay ang lahat ng inasam ko. Luha at yakap at halik at tawa. Mama, ibang hitsura mo, sabi ni Leah. Mukha kang masaya. Masaya ako, anak, sabi ni Kesha umiiyak at nakangiti sa parehong oras. Alas 4:30 tumunog ang telepono ko. Si Marco. Pipirmahan namin, sabi niya, walang laman ang boses. Gagawin namin ang gusto mo. Huwag mo lang kaming ipadala sa kulungan. Darating ako sa loob ng 30 minuto, sabi ko at ibinaba ang telepono. Sumama sa akin si Kesha pabalik sa bahay. Panahon na para sa huling tagpo, panahon na para makita ni Marco kung ano ang nawala sa kanya. Pumasok kami nang magkasama ako at si Kesha kambal magkatabi. Ang mga tingin sa kanilang mukha, nang makita nila kaming 2, ay walang katumbas pagkalito, takot. Ang dawning realization na niloko sila mula sa simula. Hello, Marco, sabi ni Kesha. Nang mahina, may pagkabigla. Bumukas at sumara ang bibig ni Marco na parang isda. Ngunit, paano?
Iniligtas ako ng kapatid ko, sabi ni Kesha. Ginawa niya ang hindi ko nagawa. Lumaban siya. At ngayon, ibabalik mo sa akin ang buhay ko. Inilatag ko ang mga divorce papers sa mesa. Pirmahan dito at dito. Inisyal dito. Kinuha ni Marco ang bolpen, nanginginig ang kamay. Tumingin siya sa mga papel sa mga tuntunin sa buhay na malapit na niyang mawala. At pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Maaari kitang patayin dahil dito, sabi niya. Lumapit ako. Subukan mo. Pakiusap, subukan mo. Bigyan mo ako ng dahilan para laktawan ang civil route at dumiretso sa criminal charges. Nagmamakaawa ako. Pinirmahan niya ang mga papel, bawat pahina, bawat linya, bawat inisyal. Nanginginig ang kamay niya sa buong oras, ngunit pumirma siya. Si Aling Divina ang sumunod. Kailangan niyang pumirma sa kasunduan na lisanin ang premises, isuko ang anumang pag-aangkin sa bahay, lumayo kina Kesha at Leah. Tiningnan niya ako ng may purong galit habang pumipirma. Masama ka. Demonyo ka. Hindi, sabi ko. Ako ang katarungan. May pagkakaiba. Pinirmahan ni Tina ang kanyang kasunduan ng walang salita. Tapos na siyang lumaban. Nang mapirmahan ang lahat ng papel, kinuha ko ang mga ito at inilagay sa bag ko. Legal, may bisa maipapatupad. Mayroon kayong hanggang alas 5 bukas ng hapon para umalis sa bahay na ito, sabi ko. Kunin niyo ang mga gamit niyo. Walang pag-aari ni Kesha o Leah. Babalik ako rito, kasama ang isang sheriff's deputy upang mag-supervise. Tumayo si Marco. Bigla inakala kong susubukan niyang gumawa ng huling gawa ng karahasan. Handa ako. Ngunit tumayo lang siya roon, basag at talunan. Sino ka ba talaga, tanong niya ulit. Anong klasing tao ang gumagawa nito? Ang klase na nagmamahal sa kapatid niya, sabi ko. Ang klase na nagpoprotekta sa pamilya niya. Ang klase na hindi hinahayaang manalo ang mga halimaw. Kinuha ko ang kamay ni Kesha. Tara na. Uwi na tayo. Lumabas kami sa bahay na iyon nang magkasama iniiwan si Marco at ang kanyang pamilya iniiwan ng 3 taon ng impyerno naglalakad patungo sa kalayaan. 6 na buwan ang lumipas at nakita ko ang aking kapatid na nagbabago. Nagsimula siyang ngumiti ulit. Talagang ngumiti. Tumawa siya. Naglaro siya kay Leah. Bumalik siya sa pagtuturo at talagang nag-enjoy. Nagbago rin si Leah. Ang takot ay umalis sa kanyang mga mata. Si Marco ay sinubukan na labanan ang custody arrangement sa family court, ngunit iniharap ko ang bawat piraso ng ebidensya na nakolekta ko. Tiningnan ng hukom ang mga medical records, ang mga litrato, at binitawan ang kanyang parental rights agad-agad. Walang visitation, walang contact. Pinoproseso ko pa rin ang mga etikal na linya na nilabag ko ang pagpapanggap ko, ang pag-entrap ko kay Marco at sa kanyang pamilya. Tinanong ako kung nagsisisi ako na naging isang vigilante. Ang sagot ko ay simple, hindi. Hindi man lang sa 1 segundo. Dahil ang sistema ay hindi binuo upang protektahan ang mga biktima. Binuo ito upang protektahan ang mga abusado. Ang mga biktima ay kailangang dumaan sa libu-libong butas para patunayan na nasasaktan sila. Kailangan nilang idokumento ang lahat, kunan ng litrato ang lahat. At kahit na may bundok ng ebidensya, mas madalas na nakakalaya ang mga abusado. 3 taon na nabigo ang sistema sa kapatid ko. Kaya ako ang naging sistema. Ako ang naging proteksyon niya. Ako ang naging katarungan niya. Ang tanong ay, tama ba iyon lubos at walang pag-aalinlangan? Dahil sa huli, ano ang mas mahalaga? Ang pagsunod sa bawat teknikal na tuntunin ng legal na etika o ang pagligtas sa buhay ng isang babae, ang pagprotekta sa isang bata mula sa paglaki sa isang bahay ng karahasan? Alam ko na ang iniisip ng ilan sa inyo. Masyado siyang lumayo. Dapat tumawag na lang siya sa pulis, nag-file ng ulat, dumaan sa tamang channels.
Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang nangyayari kapag dumaan ka sa tamang channels dito sa Pilipinas. Ang pulis ay darating kukuha ng ulat. Baka arestuhin ang abusado, baka hindi. Kung oo, lalabas siya sa bail sa loob ng ilang oras. Uuwi siya na galit at ang biktima ang magbabayad ng presyo. Ang restraining orders ay mga piraso lang ng papel. Hindi nila mapipigilan ng mga suntok. Hindi nila mapipigilan ng isang lalaki na determinadong saktan ka. Hindi ako nagsisisi na lumabas sa sistema. Hindi ako nagsisisi na kinuha ko ang katarungan sa aking sariling mga kamay. Dahil kung hindi ko ginawa, ang kapatid ko ay nasa bahay pa rin na iyon, sinasaktan pa rin, nabubuhay pa rin sa takot. May alam akong bata na sa wakas ay makakatulog ng walang takot. May alam akong babae na sa wakas ay makakahinga na at makakangiti na. Ito ang huling call to action ko para sa inyo. Para sa mga kababaihan na nanonood nito na nasa ganoong sitwasyon o sa mga lalaki na biktima ng pang-aabuso, huwag kang manatili sa katahimikan. Ang katahimikan ang inaasahan ng mga abusado. Alam kong sinabi niya sa iyo na wala kang silbi. Kung wala siya na baliw ka na, kasalanan mo ang lahat. Hindi totoo iyon. Hindi kailangang magkaroon ka ng kambal na abogado para iligtas ka. Maaari kang maging sarili mong bayani. Magsimula sa pagdokumento ng lahat. Kuna ng litrato ang bawat pasa, bawat basag na bagay, bawat banta. Ipadala ang mga ito sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan o mag-imbak sa isang cloud account na hindi niya alam. Magtayo ka ng iyong ebidensya. Hanapin ang mga lokal na organisasyon tulad ng DSWD o mga legal aid ng mga universidad. Mayroon silang resources at safety planning experts na makakatulong sa iyo. Lumabas ka at huwag kang lilingon pabalik. Para sa mga hindi biktima, magbayad ng pansin. Baka ang kapatid mo, ang anak mo, ang kaibigan mo ay tahimik na nagdurusa. Huwag mong baliwalain ang mga palatandaan. Maniwala ka sa kanila kapag nagbahagi sila. Huwag silang husgahan. Gamitin ang iyong pribilehiyo, ang iyong lakas, ang iyong pera o ang iyong koneksyon upang maging safety net. Ang sistema ay nabigo. Kaya kailangan nating maging ang mga taong hahayaan ng iba na bumagsak sa ating mga bisig. Kailangan nating maging handa na lumabas sa ating comfort zones, kumuha ng panganib, lumaban ng mga laban na hindi teknikal na sa atin. Dahil ang domestic violence ay problema nating lahat. Ito si Kiana De Leon. Iligtas natin ang isa't isa.